Gagawa tayo ng trending na chocolate beehive cake. Nag-viral talaga ito ng todo-todo ngayon. Kada bukas ko ng social media, eto nakikita ko. Kaya naman, nag-crave ako, pero super layo ko naman. Kaya sinubukan kong gawin, pero cupcake form at may palaman. So eto ay moist na chocolate cupcake at may marshmallow fluff at chocolate na magic shell. Okay, para sa ating moist na chocolate cupcake, meron tayong evaporated milk. Okay. Ayan. Tapos, lalagyan natin ito ng white vinegar. So, ito ay ordinaryong vinegar, dato puti, or kahit anong brand pwede. Lagyan natin yan. So, ginagawa natin ay buttermilk. DIY na buttermilk. Tapos, i-mix natin yan. Tapos, i-set aside na muna natin ito. Ngayon naman ay i-mix natin yung ating dry and wet ingredients dito sa ating bowl. So, meron tayong all-purpose flour. Okay. Unsweetened cocoa powder. Baking soda. Baking powder. Asin. Tapos, maglagay tayo ng konting instant na coffee powder. So, ayan. Ito lang gamit ko. White sugar. Nahanginan na. Ayan. Brown sugar. So, combination ng asukal ang ginawa natin. Pwede naman isang klase lang. Tapos, i-mix natin yan. Ayan. Na-mix na natin yung ating dry ingredients. Ngayon naman ay maglagay tayo ng wet. So, eto yung ating cooking oil. So, ang gamit kong cooking oil ay pwedeng vegetable oil. Ayan. Canola. Basta hindi matapang ang amoy at lasa. Itlog. Kung gusto nyo eggless, meron tayong recipe niyan. Tapos, maglagay tayo ng yung ating DIY na buttermilk. Ayan, makikita nyo, nagka-curdle na yan. Ayan, mix natin yan. I-mix na muna natin para ma-mix yung itlog bago tayo maglagay ng hot water. Tapos ay maglagay tayo ng hot water. And nga pala, huwag kalimutan ang vanilla flavor. Okay. Mix natin na mabuti. Until mawala yung mga buo-buo. Okay, so ngayon ay ilagay na natin dito. Ayan, so eto na sila. May natira pa tayo. Mamaya isasalang natin to. And again, dahil wala akong oven, ibibake natin siya sa improvised oven ang ating kaldero. So, ganito yung setup niya. Again, napakasimple lang. Naglagay lang ako ng mapapatungan na metal sa loob. Tapos, ilagay na natin to. Mag-ingat dahil, mainit. Okay. And takpan natin. Lutuin natin for 20 to 25 minutes over low to medium-low heat. Pero tignan natin kung 20 minutes ay okay na. Pero kung basa pa, syempre, extend natin ang cooking time. And eto ay na-preheat na natin for 5 minutes. Again, pwede pong lutuin yung recipe natin sa oven talaga. And kung gusto nyo sa steam. Sige, mamaya ay etong kalahati ng ating mixture or eto natira ay sa steam natin lutuin. Okay, check natin. Oh, ang bango. Okay, check natin to. And, ayun. Uy, luto na. So, 20 minutes, okay na. Ayan. So, magpa-alarm kayo, ha. Para hindi kayo overbake. Siguro, i-check nyo to mga 15 minutes din. Ayan. So, hanguin natin ito at palamigin. Okay, ngayon, yung second batch natin ay lulutuin natin sa steam. So, yung gamit ko dito ay yung mga puto na molde natin. So, naglagay ako ng cupcake liners dyan. So, lagyan na natin yan. Okay, so isalang na natin. Ayan. So, dapat talaga kumukulo na yung water ninyo, ha, bago nyo isalang.
And, syempre, maglagay tayo ng malinis na tela para hindi matuluan ng tubig or steam ang ating cupcakes. Tapos ay lutuin natin siya for 15 to 25 minutes over medium-low heat. So, syempre, check natin 15 minutes kung luto na. Kung hindi pa, ay mag-extend tayo ng cooking time. Okay, so i-check natin. Ayan. Okay, check natin to. Laki ng stick ko. Okay, ayan. So, hindi na siya basa. So, mga 20 minutes. And yes, may natira pa tayong mixture. So, dito na sa square na cake pan ko siya inilagay at steam po din natin siya iniluto. Okay, ang next na gagawin natin ay marshmallow na frosting. So, meron tayo ditong white sugar. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng tubig, konting white vinegar, at vanilla flavor. So, i-mix lang muna natin yan para mabasa lahat ng ating asukal. Tapos ay buksan natin yung apoy at hayaan natin ito na kumulo. And huwag nyo na siyang galawin na. Mamaya makita nyo kapag kumukulo na siya. And then dito naman sa mixing bowl natin ay magpunas tayo ng suka para sure na walang grease. And punasan na din natin yung ating wire whisk. Para sure na sure. Ayan, so natunaw na yung asukal. Continuous pa rin ang pagluluto niyan until soft ball stage na. I-set mo ang timer ng 10 minutes. So ngayon ay isasabay na natin i-whip or i-beat yung ating egg. Ayan. Okay. I-set mo ang mixer sa high speed. Okay, pagka 10 minutes ay i-check na ang sugar syrup. So, ganito dapat yung consistency niya. May konti na siyang lapot. Ayan, so ready na din yung ating egg whites. So, i-adjust natin ang speed ng mixer sa 6. At pa konti-konti ay maglagay tayo ng sugar syrup. Siguro mga 1 tablespoon at a time. At kung napansin ninyo na habang nagmi-mix kayo ay lumalapot ang sugar syrup, dahil siguro lumalamig, pwedeng painitin nyo sa mahinang apoy. At kung nangalahati na ang sugar syrup, stop na muna ang paglagay at iset ang mixer sa high speed or 10. And i-mix na muna ito for 1 to 2 minutes. After 1 or 2 minutes ay adjust again sa 6 na speed ang mixer. At continuous ang paglagay ng sugar syrup. Pagkaubos ng sugar syrup ay iset again ang mixer sa high speed or number 10. Tapos ay i-check natin ang stability kung nag-hold ba siya. Okay, balik na rin natin yung ating bowl. Titignan natin kung stable. Ayan. Ayan, stable naman siya. Okay, so continue pa tayo dahil maglalagay tayo ng powdered sugar. Ibaba natin to. Okay, sa mahinang speed, mag-add tayo ng ating powdered sugar pa konti-konti. At kapag nangalahati na ang paglagay ng powdered sugar, stop na muna at ilagay sa high speed ang mixer at i-mix sa high speed for 1 to 2 minutes. After 1 or 2 minutes ay ibalik ang speed sa 6 at ipagpatuloy ang paglagay ng powdered sugar. Pagkaubos ng powdered sugar ay ibalik sa high speed ang mixer and i-mix for 1 to 2 minutes. After 1 or 2 minutes ay scrape na muna natin yung gilid para ma-mix yung mga powdered sugar na nasa gilid. And then i-mix lang natin ng mga 1 minute lang. And eto na po ang ating marshmallow frosting or marshmallow fluff. Ayan, so ngayon ay maglagay na tayo ng palaman. So again, optional po ang paglagay ng palaman. So butasan na muna natin. Ang recipe po ng palaman ay ilalagay ko after ng taste test video natin. Baka kasi ayaw nyo maglagay ng palaman, so eto ay optional. Ayan, nabutasan na natin siya. Pwede nyo i-push ha kung gusto nyo na mas malawak yung butas. Ayan, so maglagay na tayo. Ito nga pala ay custard filling. Okay, so mag-frosting na tayo. Gumamit ako ng tip na round. And malaki siya. So,
isang malaki na muna yung i-frost natin. Ayan. Tapos patong tayo ng isa. Ay, wait muna. Okay. So, next ay maliit. So, maliit na round tip yung gamit ko. Okay. Ayan. Patong tayo isa. So, wag mo masyadong i-push ha. Dapat magaan lang. Dahil kapag pinush mo siya, ganito yung mangyayari. And then again. Ayan. Mukha na ba siyang beehive? Okay, alam ko hindi perfect yung aking beehive. So, more practice pa tayo. Okay, so ngayon ay ilagay na muna natin sa chiller. Okay, so ngayon gawin natin yung ating magic shell or yung ating melted na tsokolate. So, simmer lang yung water natin and konti lang ha. Tapos, paglagay tayo ng heat-proof na bowl. So, yung tsokolate na gamit ko ay semi-sweet na tsokolate or bitter-sweet. Pwedeng gumamit ng dark, pero kung gusto nyo ng matamis, pwede milk chocolate. And then, lagyan natin ng cooking oil. So, eto ay ordinary na oil lang. Vegetable oil. Pwedeng gumamit ng kahit anong oil. Basta hindi matapang yung lasa at amoy. So, halu-haluin lang natin yan. So, yes po, kapag magic shell ay may oil. Ayan, natunaw na yung ating tsokolate. So, itabi na muna natin ito at palamigin. Ayan, ito yung ating magic shell. Nilipat ko sa cup para mas malalim. So, ngayon ay i-dip natin siya. I-dip mo siya hanggang sa base ng ating cupcake and let the excess chocolate drip. Dapat talaga pinapatulo siya para ma-emphasize yung beehive shape na ginawa natin. Tapos ay itabi natin yan at hayaan nating tumigas yung tsokolate. Ayan, so tikman na natin. Ayan siya. Unahin natin yung beehive. Pag kinakain nila, ito yung inuuna nila. Okay. Di ba gumawa tayo ng marshmallow na frosting? Siya yung puti. Or marshmallow na fluff. So, kung ayaw yung gumawa dahil parang napaka-technical, so pwede kayong bumili ng marshmallow na fluff. Yes po, may nabibili talaga na marshmallow fluff. Hindi ko lang alam kung meron hindi kasi siya common dito sa atin sa Pinas. Pero baka sa inyo sa mga malalaking grocery, gaya ng Landers or SNR, baka may mahanap kayo. Sa SM dito sa amin, wala akong nahanap. Pero hindi ko lang alam kung meron sa inyo. Pero, ayun nga, kung gusto niyo gumawa, pwede naman. And maganda na gumamit kayo ng vanilla flavor. Yung vanilla extract talaga. Kung may makita kayong vanilla bean, maganda din yon. Dahil mas mai-emphasize yung marshmallow na lasa. Okay. Next naman, tikman natin ay yung ating cupcake. So, yung cupcake natin ay, di ba, naglagay tayo ng palaman. Dahil sayang yung ating egg yolks. Ayan siya. Ayan siya. O, di ba? Okay, tikman natin to. Napaka-moist ng chocolate cupcake natin. And, yung custard natin, hindi siya katamis. And yes, dapat talaga yung kinote natin na tsokolate o yung magic shell natin ay semi-sweet na tsokolate or bitter-sweet dahil para hindi na over masyado yung sweetness. Dahil yung ating cake base matamis na. Tapos yung ating frosting or marshmallow fluff natin ay matamis din. Tapos yung custard natin, hindi naman ganun katamis, pero
Di ba? Parang lahat na lang matamis. So, better talaga. Kung gusto niyo dark na tsokolate, pwede din. And napaka-fun niyang kainin. Mm. 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 And hindi, yung frosting natin, hindi siya basta-basta. Actually, hindi lang siya tutunaw. Kasi yung iba nalulusaw, di ba? Pero ito hindi. Pero ito lang, hindi siya yung, kung walang coating, tapos, nag-frost ka, nagiging dry yung kanyang outer layer. Kaya yung ating marshmallow fluff ay hindi pwede na walang cover or walang coating ng tsokolate dahil, yun nga, magiging dry. So, bagay siya sa ganito, yung may coating. So, Alam nyo ba, marami ng version ang ginawa nito kasi nga, napaka trending niya. Yung iba ay yung instead of chocolate moist cake ang ginawa nila ay brownie and yung iba naman crinkles. So, sabi nga nila napaka-classic ng dessert na ito. Hindi ko pa natikman yung original dahil super layo ko. Baka next time kung makapunta tayo, bili tayo ng actually ang dami nilang mga bentang dessert. So, parang ay nakakatakam. So yes, craving satisfied, nagawa na natin siya. Sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! Okay, ang next na gagawin ko ay optional. Gagawa tayo ng palaman para sa ating cupcake. So di ba may gagawin tayong hive? Yun ay marshmallow na frosting or icing. So egg whites lang ang gagamitin doon. Matitira yung egg yolk, sayang naman. So gagawin natin siyang custard na palaman. So meron tayo dito egg yolks. Yan. And oo nga pala, nagpapasimmer ako dito ng evaporated milk. Simmer lang ha. Huwag yung kumukulo. Simmer lang. Tapos, eto yung ating white sugar. And then, i-mix natin ito until maging medyo thicker siya and lighter lemony yung kulay. And eto na siya. Okay. So, ngayon, maglagay tayo ng cornstarch. Yan. Tapos, konting vanilla flavor. And then, i-mix natin ito. Ayan, na-mix na natin. Ngayon naman ay maglagay tayo ng ating mainit. Hindi sobrang init Ito yung ating gatas. Pinainit ko siya. Pero again, hindi yung sobrang init. So, maglagay tayo nito pa konti-konti para ma-temper natin yung ating mixture. Tapos, i-mix natin yan. Okay, pagka-mix natin ay ibalik natin sa ating pot. Tapos, ay isalang natin dito. Okay. And lutuin natin ito until maging thick yung ating mixture. Dapat continuous yung paghahalo, ha? And, ayan, thick na siya. So, itabi na muna natin ito at palamigin bago natin ilagay sa ating cupcakes. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!